Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tataas ng piso ang minimum na pasahe sa mga tradisyonal at modern jeepney sa buong bansa. Pansamantala lang yan habang dinidesisyonan ang petisyon para sa mas mahal na permanenteng dagdag pasahe na aabot sa 5 piso. Kasunod pa rin yan ang tila walang prenong pagtaas ng presyo ng krudo. At nakatutok si Cedric Castillo. Simula sa darating na linggo, October 8, mula 12 pesos, magiging 13 pesos na ang base fare o pamasahe sa traditional jeepney. Ang pamasahe naman sa modern PUJ na 14 pesos, magiging 15 pesos na. Kasunod ito ng desisyon ng LTFRB ngayong araw na aprubahan ang petisyon ng ilang transport group para sa isang provisional o temporary fare increase. There were already 11 gasoline price increase. Itong binigay lang po namin is, in my words, pagtawid lang po muna ito. Habang nililitis po namin yung kanilang kahilingan. Nakahain pa ngayon sa LTFRB ang petisyon para sa permanent base fare increase na 5 piso. Itinakda ng board ang pagdinig sa susunod na buwan. Wala po tayong fare matrix na gagawin dahil provisional. Ang fare increase po would only start on Sunday. Sa mga lalabag po ito, alam naman po ninyo kung anong posibilidad na maging sanction or penalty rito, which could lead to your suspension. Ikinatuwa naman ng mga transport group ang desisyon. Bukod kasi sa diesel, tuloy-tuloy daw ang paglobo ng gastos para sa langis, brake fluid, baterya at iba pang piyesa ng kanilang mga sasakyan. Nagpapasalamat po kami sa board. Kung po makapagsakay ka ng 300 din po yung maidadagdag dun sa driver. Yung malaki pong dagdag sa income ng ating mga driver. Naglalaro ngayon sa 69 pesos per liter ang presyo ng diesel. Handa raw ang mga transport group na ipabawi ang provisional increase sakaling bumaba ang halaga ng krudo. Pag nag-57 na yan, ala hong problema. 57, 56. Ibabalik ho natin sa 12 ang pamasahe. Nauunawa naman daw ng grupo ng mga commuter ang hinaing ng mga tsuper. Sa kabila nito, tututulan po natin yung permanent, pero kasabay po niyan, panawagan nga natin sa gobyerno, kailangang masolusyonan yung tuloy-tuloy na pagtaas ng krudo para tumigil na rin po yung mga petisyon. Wala po kami magagawa kung yun. Kung kami ang papipiliin, ayaw namin. Kasi mahal na rin kasi yung gas eh. Kaya okay lang na magdaan. Matapos ang bahagyang rollback sa diesel nitong nakaraang linggo, muli itong tumaas ng 40 centavos kada litro. Sa kabuuan, base sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, ito na ang ika-24 na oil price hike ngayong taon. Mula Enero hanggang kasalukuyan, halos 14 pesos per liter na ang kabuuang itinaas ng diesel sa 2023. Pinakamalaki rito noong August 8 nang magpatupad ng 4 na pisong OPH sa diesel. Ang gasolina naman, 2 sunod na linggong nag-rollback. 2 pesos per liter ang ibinaba ngayong araw. Lampas 15 pesos kada litro na ang kabuuang increase sa presyo ng gasolina ngayong taon. Hindi masabi ng LTFRB kung madedesisyonan ngayong taon ang petisyon para sa 5 pisong permanent fare increase. Mananatili naman daw ang pisong dagdag sa pamasahe hanggang sa tingin ng LTFRB ay kailangan ito. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, nakatutok, 24 Oras. Hustisya ang panawagan ng ina ng 14 na taong gulang na estudyanteng namatay ilang araw matapos sumakit ang ulo kasunod ng pananampal umano ng kanyang guro. At nakatutok live si Jonathan Andas. Jonathan? Pia, handang magsampa ng reklamo ang pamilya ng biktima lalo't sabi umano ng doktor sa kanila pagdurugo sa utak ang ikinamatay ng estudyante. Wala pa ring tugon sa atin ang guro pero paliwanag daw nito sa pulisya, tinapik lang niya ang bata. Sa eskwelahan sinimulang buuin ni Francis J. Gumikib ang pangarap na maging mekaniko. Pero dito rin pala mapuputol ang pangarap niyang ito. Kahapon, namatay ang 14 anyos na si Francis, 11 araw matapos umanong sampalin ng kanyang guro sa Peña Francia Elementary School sa Antipolo.
Napakahirap tanggapin na ganito lang ang nangyari sa anak namin pagkatapos namin palakihin. Nagsimula raw ang galit ng guro dahil sa ingay ng mga bata. Sabi po ng anak ko, teacher, ang iingay po nila. Sabi nung anak ko, sabi ni teacher, gusto mo pati ikaw makisali ka rin? Sabi ni teacher. Tapos nung naupo siya, pinalikan siya ni teacher, hinila siya sa uniform. Tapos nung hinila siya sa uniform, sinambunutan siya. Pag sambunot sa kanya, sinampal siya. Pinatotohanan yan ng kaklase ni Francis na nakakita sa pananakit noong September 21. Galit na po kasi yun. Siya hinampas dito sa Hinampas agad? Tapos sinambunutan. Payak na po kasi yun. Payak na po siya. Paiyak na siya nun? Pero hindi siya umiyak? Hindi. Kayo, anong ginawa niya nun, mga kaklase? Tahimik. Nakapasok pa raw ang bata ng 3 araw, pero hindi raw nawawala ang sakit ng ulo, partikular na ang bandang kanang tainga. Ano po, nung dito po siya, hinang-hina na po talaga siya. Talos sinisigaw niya na po yung sinasabi niya, matulong, alisin niyo na ako dito. Hindi po namin matanggap na ganun mangyayari sa kanya. Ibang tao lang mananakit sa kanya. September 26, isinugod ito sa ospital at kalaunay na comatose bago nga pumanaw kahapon. Sinubukan namin kunin ang pahayag ng gurong naka-leave na simula ngayong araw pero hindi nagpapasok ng media sa campus. Ang sabi po ng teacher, hindi naman daw po niya sinampal o tinampal. Pero yung action na ginawa niya kanina nung idinemo niya is, ginanon lang daw niya yung bata. Apo. Kanina nangalap na ng mga impormasyon ng DepEd Antipolo sa paaralan at bubuo na rin ang fact-finding team. May binuo na ring team para sa mga hakbang tulad ng pagtuturo muli ng child protection policy sa mga stakeholders tulad ng mga guro. Confirmation na nampal ba o tinapik lang? I cannot because that is a confidential detail. And please respect also our duty of confidentiality. Desidido ang pamilya ni Francis J. na sampahan ng reklamong homicide ang guro. Ipinagbabawal ng family code ang corporal punishment o parusang makakasakit sa katawan. Bawal din sa DepEd Child Protection Policy ang kahit anong klase ng pang-aabuso. Pia, nandito ngayon sa Heaven's Gate Chapel yung mga labi ni Francis. May hinihintay lang ng mga dokumento gaya ng death certificate bago ito ililipat sa Camp Crame para isailalim sa autopsy. Nandito din po ngayon yung principal at yung ilang mga guro ng eskwelahan ni Francis para raw makisimpat siya sa pamilya. Mula po rito sa Antipolo para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Jonathan Andal. Usapang bigas naman, pinag-usapan mula sa Malacanang hanggang Senado kung napapanahon ng bawiin ng price cap o limitasyon sa presyo nito. Iyan ang sanib-pwersang tinutukan ni Mav Gonzalez at Ian Cruz. Sa sectoral meeting ng Malacanang, napag-usapan na ang posibleng pag-alis ng rice price cap. Binanggit din ng Bureau of Plant Industry na bumaba ang presyo ng bigas sa bansa dahil dyan. Patuloy rin umano ang magmumura ang bigas sa world market, kasabay ng pagdami naman umano ng supply hanggang matapos ang taon. Pero kung kailangan na bang alisin ang price cap sa bigas, tugon ng Bureau. As of now, not yet. We can recommend and the President will be the one who will be deciding on it. Agad naman daw silang mag-aanunsyo kapag may desisyon na ang Pangulo ukol dito. Sakaling alisin na ang price cap sa bigas, patuloy daw na magmomonitor ang mga otoridad upang matiyak na tama ang presyo ng bigas sa merkado. May mekanismo na rin daw na binabalangkas ang DA at DTI ukol dito. Ano ba talaga yung overpriced? 10% and above? Ano ba yung hoarding? Ilang araw ba? We are just finalizing and of course, yun nga, yung enforcement natin, lalo pa natin paigtingin. Tinanong din ng Bureau Director kung nakaapekto ba ang pagpapatupad ng price ceiling sa bigas sa resulta ng huling Pulse Asia Survey kung saan bumaba ang approval at trust ratings ng Pangulo. Nararamdaman niya ng mga tao. I think he's the first president who's really going to the grounds, meeting with the people. Ipinaliwanag din ng Trade Department sa budget hearing ito sa Senado kung bakit pinag-aaralan na nitong bawiin ang price cap sa bigas. Kasi nag-harvest na nga. In fact, ang stock of rice sa ngayon is about 52 days. And by the end of October, we expect that to go to 76 days.
of rice supply. Marami nang sumusunod sa price ceiling. Katuwang daw sila ng Agriculture Department sa pagmonitor sa presyo ng mga bilihin gaya ng bigas. Kailangan din daw nilang habulin ang mga hoarder, kaya humihiling ang Trade Department ng 300 milyong pisong budget para sa kanilang Consumer Protection Group na may strike team daw na iikot sa buong bansa. The plan is to centralize the consumer protection activity in the head office and have a quick response task force. Binanggit din ni Trade Secretary ang mga bago nilang responsibilidad. Ang Internet Transaction Act, babantayan mo yun. Sino ng mga platform nagbebenta ng fake products. Vape law, bago rin, ano? Na kailangan din i-monitor. Sa kabuuang 7.9 billion peso na planong budget ng DTI, wala raw silang confidential funds. Wala, hindi ako humingi. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Ian Cruz, nakatuto kami 24 oras. Narito ang latest sa Bagyong Jenny na mas ramdam na ngayon sa Cagayan. Mula sa bayan ng Santa Ana nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Jasmine. Mel, sa mga oras na ito, ramdam pa rin ang epekto ni Bagyong Jenny dito sa bayan ng Santa Ana. Pero kumpara kaninang umaga ay mas malakas ngayong gabi yung na-experience na hangin dito sa lugar. Malakas na hangin, malalaking alon at makulimlim na paligid. Ganyan ang naranasan sa bayan ng Santa Ana sa Cagayan dahil sa epekto ng Bagyong Jenny. Nangangamba tuloy ang pamilya Bayani mula sa Barangay Palawig na hindi pa umano nakakabangon mula sa pananalasa na nagdaang mga bagyo. Baka raw kasi masira ulit ang kanilang bahay. Yung Bagyong Egay noon, ma'am, talagang tinangay niya yung 10 yero. May nagbigay ng yero ng mga kapitbahay. Si Aling Maria, posibleng pag-apaw naman ng ilog ang pinangangambahan. Gabi na nandito pa rin ako sa labas, nag-aantay ng darating na bagyo. Apektado na rin ang kabuhayan ng mga mangingisda na inilipat na sa mas mataas na lugar ang kanilang mga bangka. Sisira, tapos lalagay sa kuwan. Ganyan din ang ginawa ng mga taga-Kalayan. Pero sa kabila ng abiso ng Philippine Coast Guard, may mga pumalaot pa rin. Nakamonitor ang PCG sa kanila. Meron pa rin tayong mga mangilan-ngilang, mga fishermen na pumalaot. Pero within the vicinity lang sila ng municipal waters of Santa Ana. Yung mga iba, ma'am, ay pinagsabihan na natin sila na hanggat maaari ay wag na silang pumalaot. Pinakabinabantayan ng PDRRMO ang Calayan Islands. Hindi na pinapayagan pang pagbiyahe ng mga ferry boat, cargo at fishing vessel. Prepare naman sila sa mga pre-deployments nila in every island. Nakadeploy na ang mga rescue personnel mula sa PNP, AFP, PCG at PDRRMO sa iba't ibang mga bayan sa probinsya. Sa Isabela naman, bagamat kalmado pa ang panahon, maagang nag-ani ng mga tanim ang ilang magsasaka. Kailangan daw nila itong maibenta agad kaysa masira ng paparating na bagyo. Ang ilang mga taga Ilocos Norte, maaga na rin nag-ani bilang paghahanda. Naka-alerto rin ang iba't ibang lokal na pamahalaan sa probinsya at naka-standby ang mga kagamitang pang-rescue gaya ng rubber boats at heavy equipment. Binabantayan din ang pagtaas ng mga ilog sa lugar. Mel, ayon sa Philippine Coast Guard, ligtas nang nakauwi sa kani-kanilang bahay ang nasa 20 na mangingisda na pumalaot kaninang umaga sa municipal waters ng Santa Ana. Yan muna ang latest mula dito sa probinsya ng Cagayan. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, update naman tayo sa Bagyong Jenny at ang maghahatid ng lagay ng panahon ngayong gabi, isa sa mga weather presenter ng GMA Integrated News Weather Center, walang iba kundi si Anjo Pertiera. Magandang gabi sa iyo, Anjo. Magandang gabi, Miss Mel. Mga kapuso, maulang midweek ang mararanasan sa malaking bahagi ng bansa dahil po yan sa Bagyong Jenny. Kaya kung may lakad, huwag kakalimutan ang mga pananggalang sa ulan gaya ng payong at kapote, lalo't na panatili na bagyo ang lakas nito. Sa ngayon, nakataas na ang signal number 2 sa Batanes. Signal number 1 naman sa Cagayan, kasama dyan ang Baboyan Islands,
ang northern at eastern portion ng Isabela, ang Apayao, northeastern portion ng Caliga at ang Ilocos Norte. Doble ingat po sa mga kapuso natin sa mga nabanggit na lugar dahil sa posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Magiging maalon din po at delikado rin pumalaot sa seaboards ng Northern Luzon. Kaya sa mga kapuso nating mangingisda, kung may nakataas na pong no sailing at fishing order sa inyong lugar, tumalima po tayo. Huling namataan ng mata ng Typhoon Jenny sa layong 325 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. May lakas po yan na 155 kilometers per hour at bugsong aabot naman sa 190 kilometers per hour. Kumikilos yan pa north-northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Sa track ng Pag-asa sa Huwebes o Biyernes, posibleng lumabas na ng Philippine Air Responsibility ang bagyong Jenny. Pero bukod sa trough o extension ng bagyo, magpapaulan din sa bansa ang pinalalakas at inihigit nitong hanging habagat. Isama na rin po natin dyan ang mga localized thunderstorms. Base naman sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang may ulan na sa Palawan at may heavy rains din dito banda sa Mindoro. Pagsapit ng hapon, uulan na rin ng Central Luzon, kasama rin po dyan ang Ilocos Region. May heavy to intense rain sa Basco, Batanes kung saan malapit ang sentro ng bagyong Jenny. Kaya maging alerto po tayo sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Pero huwag mag-alala mga kapuso dahil mababawasan naman ang pag-ulang yan pagsapit ng gabi. Sa hapon naman ang pag-ulan sa malaking bahagi dito sa Metro Manila kaya mag-ingat po tayo mga kapuso. Pati rin po sa Visayas na makakaranas ng kalat-kalat na ulan. May heavy rain sa Capiz at sa Iloilo. Maging handa rin ang mga taga Mindanao sa pag-ulan sa hapon gaya ng dito sa Zamboanga Peninsula, sa Caraga, bandang Davao Region, pati na rin po ang malaking bahagi ng Northern Mindanao. Makakaranas po dyan ng heavy rains. Posible namang buwasan ang mga pag-ulan niya ang pagsapit ng gabi. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Anjo Pertiera para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan ano man ang panahon. Matapos magkaginto at bumasag ng record sa Asian Games at mag-qualify sa 2024 Olympics, may ultimate target ang Pinoy pole vaulter na si EJ Obiena. Tutukan niya sa one-on-one interview ni Martin Javier. Literal na on a high pa raw si Pinoy pole vaulter EJ Obiena. Ilang araw matapos masungkit ang unang ginto ng Pilipinas sa Asian Games ngayong taon. It's been surreal. I'm still enjoying, I'm still reaping the rewards of that competition. I'm still enjoying, seeing people congratulating me and thanking me for actually winning a medal. I should actually thank them, They put me there, they raised me and they literally paid their taxes too. Pero hindi raw naging madali ang kanyang road to gold. Bukod sa pagpapalakas ng katawan at pagsali ng iba't ibang torneo, ay pinatibay rin ni EJ ang kanyang must-win mindset papasok sa Asian Games. Lalo't matindi raw ang pressure para siya'y makadeliver. I remember a day before the meet, like people are just saying, this is the day we're going to get gold. And of course, even officials are like announcing it in a way. I'm like, guys, you guys have no idea how sports work. I'm like, nothing is set in stone. I'm feeling this pressure. I'm expected to win. There's a reason why they expect me to win. I've shown that I've performed under pressure and I am the favorite. I went out there and said, okay, I have a job to do. I'm going to go out there and embrace whatever I feel like. Pero hindi lang gintong medalya ang nakuha ni EJ. Nabasag pa niya ang Asian Games record. Nalagpasan niya ang previous record na 5.75 meters at gumawa pa ng sarili niyang marka matapos talunin ang 5.90 meters. At ginawa niya yan sa harap ng libo-libong Chinese sports fans sa Hangzhou, China. I was expecting the crowd to be against me. I'm going to get booed by this 80,000 people. And I was just like, this is going to be rough. But then it's just a total opposite, man. Like 80,000 people clapping. Yeah, clapping for you. It was deafening. And every time I talk about it, I get goosebumps because I relieve that feeling that I had in that stadium. Amazing. I remember I was doing a lap and there's a lot of Filipino flags. And all I can think about was the conflict that we have with China suddenly kind of disappeared because, the whole Chinese crowd is cheering for a Filipino. And I think that sensation kind of gave pride and, pride and acknowledgement about the country.
And it's such an amazing feeling. It was a memory of a lifetime. Kasabay ng kanyang pagkakapanalo sa Asian Games, ay formal nang nagkwalipika si Obiana sa 2024 Paris Olympics. Pero bukod sa Paris, may isa pa raw malaking pangarap si EJ. I want to be the best I've ever lived, and I want to be the greatest of all time. If not in Asia, hopefully in the world. I think it's a doable thing, and all I need to do is trust my coach, focus on what I need to do, and be able to, kind of be obsessed in my craft. Mensahe ni EJ sa mga Pinoy, patuloy suportahan ang mga Filipino athletes sa Asian Games. Thank you so much for supporting me, and I hope you guys continue to support the athletes competing in the Asian Games. You guys make this all worthwhile. So. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, nakatutok 24 oras. Tila ayaw patalo ng presyo ng karning baboy na mataas na rin kahit mababa naman ang farm gate prices ayon sa isang grupo. May nananamantala umano ngayong palapit ang Pasko. Nakatutok si Bernadette Reyes. Mabenta sa pwesto ni Aling Adora ang ilang putahing may sangkap na baboy. Naibaba daw niya ang presyo dahil imported na frozen pork ang gamit niya. Isang order po yung mga yung mga menudo, nilaga, yung mga karne, 50 o isang order. Kung sariwa po ang gagamitin ninyo dyan na karne, magkano ho magiging presyohan nyo? Siguro mga 60 o. Ang presyo ng sariwang baboy gaya rito sa Trabaho Market sa Maynila kung saan nakapwesto si Aling Adora, umaabot na ng 380 pesos ang kilo. Sa ibang pamilihan, base sa monitoring ng Department of Agriculture, umaabot pa sa 400 pesos. Mataas na po ang baboy ngayon dahil sa dala na po malapit na naman ng magpapasko. Katwin ng dealer, tumataas ang mga feeds, toll gate, gano'n. Yan, ang taas ang ng farm eh. Tinataasan din po sila ng dealer. Kaya nagtataas din po kami. Pero ayon sa Pork Producers Federation of the Philippines, mababa ang farm gate price ng baboy ngayon. Kaya ang kasim, 290 hanggang 300 lang dapat ang kilo, habang hanggang 350 lang dapat ang liempo. Kung yan ay umaabot ng 400, merong problema. Merong nagsasamantala. It's either traders or retailers. Ayon sa Pro Pork, record high daw ang dami ng imported frozen pork na umaabot sa 110 million kilos. Kaya nahihirapan daw makabawi ang local hog industry mula nang tumama ang African swine fever noong 2019. Mungkahin nila, binaba pa yung taripa. So, sana, request namin sa ating mahal na Pangulo, huwag siyang makinig sa ating mga economic managers. Kasi nadi-discourage magparami ng alagang baboy at ating magbababoy sa ating bansa. Hindi tayo makakabalik doon sa level noong 2019. Dito sa Trabaho Market sa Maynila, magkatabi lang ang retailer ng sariwa at frozen na baboy pero magkalayo ang presyo. Ang liempo halimbawa na sariwa umaabot ng hanggang 380 pesos kada kilo, habang ang frozen na liempo lang 275 pesos kada kilo. Marami na rin kami suki dahil sa mura lang magbenta. Sinusubukan ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng Bureau of Animal Industry at Department of Agriculture ukol dito pero wala pa silang tugon. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. May mga miyembro na ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na bumaba ng bundok at bumalik sa dati nilang tahanan. Nakatutok si Marisol Abduraman. Kasundo ng pagsuspindi ng DENR sa kasunduan nila ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na gamit ang lupang pag-aari ng gobyerno, isa-isa nang nagsibabaan ang mga residente ng Sitio Kapihan. Kabilang sa kanila ang 60 anyos na si Levi Inanog na inabutan naming nag-aayos ng kanyang mga gamit. 4 na taon daw silang nanirahan sa Sitio Kapihan at ngayon ay balik bahay na sa kanilang lugar sa poblasyon. Pero bago pa man sila tuluyang nakababa, marami raw silang pinagdaanan. Ang kanyang 63 anyos na asawang si Ricarte, 4 na beses daw tumakas. Pero dahil sa stroke, hirap daw talaga ito lalo't may mga nagbabantay. Sana ang mga gwardiya may ikot sa likod, private army, disikarte na lang nga makalabas.
nung pumutok ang issue sa kapihan at nang ipatawag na sina Senior Aguila sa Senado, nagdesisyon na silang bumaba. Pero kaninang umaga lang daw, tinawagan siya ng kanilang leader sa sitio kapihan at pinababalik na siya. Kaninang umaga, tinawagan kami ng balik dito. Sino nagpapabalik? Ang mga kasama namin dito. Pero anong sabi niyo po? Hindi namin bumalik eh. Si Senyor Aguila na priso na. Nakulong. Tungod sa kalisod. Mangita bakit sa may muhatag nga agahong mga bata, di naman musuporta. Ngayon, masaya na rin silang nakabalik sa kanilang tahanan. Tila nabunutan naman ng tinik ang kanilang 16 anyos na apong si Rafi, di niya tunay na pangalan. Nang sa wakas ay nakababa na sila. Kwento sa amin ni Rafi, 2 beses siyang tumakas nang pilit siyang ipinapakasal ni Senyor Aguila. Una raw, nung 14 anyos pa lang siya at nitong huli lang. So yung sariling desisyon mo, ayaw mo talaga mag-asawa rin? Ayaw po. Parang hindi na po makatarungan. Hindi nga kasi free yung mga doon. Bukod sa kanila, meron pa raw iba na nagbabaan na rin sa poblasyon ayon sa lokal na pamahalaan ng Socorro. Meron na rin daw ilang guro na muling nag-apply. Maswerte raw ang tulad ng mag-asawang sa Bandal dahil may binalikan daw silang bahay sa baba. Pero problema ito para sa karamihan na gustong bumaba dahil wala na silang bahay na babalikan. Kaya sinisikap daw ng lokal na pamahalaan na matulungan sila. Amitingan kung ano ang kaya maitulong ng LGU. Sa ngayon, pwede naman namin i-offer yung evacuation center ng munisipyo. Pwede yon yung training center namin. Pwede din magamit yung kumbento. Pwede naman siguro yung mga barangay gym. Patuloy naman daw na hinihintay ng Socorro ang koordinasyon ng DENR para ipatupad ang suspension order na kanilang ipinalabas sa sitio kapihan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras. Kasunod ng pagkwestiyon ng ilang mambabatas sa laki ng confidential funds na natanggap ng Davao City, nagkasa ng sariling pagsuyod sa datos ng COA at financial statements ng ilang LGU ang GMA Integrated News Research. Lumabas na Davao City nga ang may pinakamalaking confidential fund sa 10 pinakamayayamang lungsod sa bansa para sa ilang taon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Pati pala mga lokal na pamahalaan may confidential funds. Mas mataas pa nga sa mga national government agencies noong 2021, na halos doble ng confidential fund nila noong 2016. Sa pagsusuri ng GMA Integrated News Research sa 10 pinakamayayamang lungsod sa bansa noong 2021 at ang kanilang financial statements noong 2022, lumabas na Davao City ang may pinakamalaking confidential fund. May naunang report din ang COA kung saan lumabas na mahigit 2.2 bilyong piso ang confidential fund ng Davao City Government sa 2 termino ni nooy Davao City Mayor Sara Duterte mula 2016 hanggang 2022. Kaya tanong ni Senadora Risa Ontiveros, ano raw ang meron sa Davao City na mas malaki pa ang confidential funds kumpara sa national agencies gaya ng Philippine Coast Guard? Bakit? Ano bang meron sa Davao? Inaagaw din ba yan ng China tulad ng sa West Philippine Sea? So talagang ripe for study at yung confi funds sa mga civilian government units mula national hanggang local. Pinapayagan naman ng COA Joint Circular 2015-01 na magkaroon ng confidential fund ang mga LGU na may peace and order concern, basta hindi lalampas sa 30% ng kabuang halaga ng alokasyon para sa Peace and Order Program. Mahirap yung pamumuhay ngayon for the sake of national interest. Tingnan na natin kung saan ginamit yan dahil ang dami-dami na palaki ng palaki, di ba? Pero I don't want to single out any LGU. Pero sabi ni Ontiveros, dapat may malinaw na patakaran at limitasyon ng confidential funds, lokal man o national. Gusto ng ilang senador na piling government agencies lang ang bigyan ng confidential fund.
Habang sa Kamara, inaayos na isang komite ang pag-aalis sa confidential fund ng mga civilian agencies para mailipat sa mga opisinang may kinalaman sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Hiningan namin ng komento ang opisina ni Vice President Sara Duterte pero wala pa rin silang tugon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Nanindigan si House Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo na naaayon sa inilabas na presidential decree ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang paggamit sa Malampaya Funds. Andy Arroyo, nakasaad sa Presidential Decree 910 ang pagbuo ng isang energy board na maaaring gumamit ng 5 million pesos ng available na pondo mula sa National Treasury para sa organisasyon at inisyal na operasyon ng board. Isasama rin sa national budget ang pondong kailangan ng board para maipatupad ang mga tungkulin at layunin ng board. Kamakailan, naggain ng criminal complaint sa Office of the Ombudsman ang dalawang grupo laban kay Arroyo, kaugnay sa umunoy iligal na paggamit ng mahigit 38 billion pesos na Malampaya Funds. Hiniling ng mga complainant na makasuhan ng 96 counts ng graft ng dating Pangulo. Mga kapuso, ilang araw ng back-to-back ang good news natin sa sports at meron na naman ngayon. 11 na ang medalya ng Pilipinas sa Asian Games at nadagdagan na naman ang pambato natin sa 2024 Olympics dahil sa gymnast na si Alea Finnegan. At yan ay tinutukan ni Mark Salazar. Historic win ang hatid ng sepak takraw team ng Pilipinas sa 19th Asian Games matapos masungkit ang bronze sa men's quadrant ng sepak takraw. After 33 years, ito ang unang medalya ng Pilipinas sa larong mas kilala sa mga bansang nasa Southeast Asia. Isa pang bronze para sa Pilipinas ang kinaya ni Pinoy weightlifter Elrin Ando ng women's 64 kilograms weight class. Matagumpay niyang nabuhat ang kabuuang 222 kilograms sa snatch at clean and jerk. Lusot naman ang gilas Pilipinas sa semifinals ng men's basketball matapos manaig kontra Iran sa dikit na score na 84-83. Bukas ay makakaharap nila ang kupunan ng China. Usapang Olympics naman, dumagdag na si gymnast Alea Finnegan sa mga Pinoy na tiyak na pasok sa 2024 Paris Olympics. Yan ay matapos niyang magpakita ng husay sa Artistic Gymnastics World Championships na ginanap sa Belgium. First Filipina gymnast siya sa Olympics matapos ang halos 6 na dekada. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Kaabang-abang ang paparating na episodes ng Maging Sino Ka Man. Kabilang dyan ang pinaka-challenging na eksena for Barbie Fortesa at scene na tribute para sa OG and one and only megastar Sharon Cuneta. Makichika kay Nelson Canlas. Kung nangiti kayo sa mga eksenang ito sa primetime series na Maging Sino Ka Man, para kay Barbie Fortesa, ito na ang isa sa pinakamahirap na eksena na ginawa niya sa kanyang pag-aartista. Wala raw kasi siyang ka-idea kung paano maglaro ng basketball. Subukan mo gamit talaga yung bola. Subukan mo talaga gamit yung bola. Kaya to the rescue ang kanyang leading man na si David Dicauco, na isa lang namang court superstar nung college days niya. Kapag sila direct nagsasabi sila ng mga term na, oh, guard lang, oh, mag-layup. Sabi ko talaga, anong ibig sabihin nun? Ituro ko sa akin kasi hindi ko alam. Naramdaman ko naman yung guidance ni David kasi nakikita niya na medyo nararatel na ako. Medyo isa yun sa mako-consider ko na parang unforgettable scenes ko with David kasi that was the only time na tinuruan niya ako. Naging maingat daw sila sa pag-shoot ng eksena, lalo't pisikala ng sports na ito. Kaya ramdam daw ni Barbie ang extra care ng pambansang Ginoo. We all know how physical basketball is, di ba? In my case, na nagpapanggap lang naman akong lalaki, but in reality, babae ako. So, syempre, may mga sensitivity issues tayo dyan sa part na yan. So, medyo nahirapan si David. Dahil gentleman siya, 'di ba? So medyo
medyo challenging siya for the both of us. Kahit na magaling siya mag-basketball, syempre, na-challenge siya kasi gusto rin niya akong maalalayan dun sa eksena. Dahil nga sa angking kapogian ni Dino, pati si Betty played by Faith da Silva, tila nahuhulog na rin sa kanya. Ganyan ang spark na hatid ng dalawa sa isang TikTok entry ni Faith off-cam. Pero wait, dapat ding abangan ang pagsabak ni Dino sa isang gay beauty contest. Pero imbis na makita raw natin si Barbie sa eksena, mas makikita natin ang pagbibigay-pugay niya sa kanyang idol na si megastar Sharon Cuneta, ang original na gumanap sa papel na ginampanan ni Barbie mula sa 90s film na Maging Sino Ka Man. You will see Digna. Digna. Ang original disguise persona ni Miss Sharon Cuneta sa so parang homage. Yeah, so para mag-ano siya, ma-incorporate namin si Digna doon sa show. Wow. Kaya so, meron ka palang parang may parang tribute ka pala kay Sharon. Yeah. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Talaga namang beauty with a heart si Sparkle star Bianca Umali na kahit busy sa kanyang kaliwat kanang projects, ay naglalaan pa rin ng oras sa kanyang advocacy on breast cancer awareness. Makichika kay Lars Santiago. Napaka-personal para kay Bianca Umali ang pagiging bahagi niya ng advocacy para sa breast cancer awareness. Kaya naman hanggat maaari, nagbibigay siya ng oras para sa adhikaing ito. I am so happy and so passionate to be part of this advocacy, which is breast cancer awareness, because I lost my mom to breast cancer when I was 5. And I've been pushing to be part of this since, 2017, because my sisters and I really do want to be able to spread awareness about this because nga po sa pinagdaanan namin. Sa ngayon ay sobrang abala si Bianca sa paghahanda para sa isang malaking proyekto para sa GMA at sobrang excited na raw siya sa paggawa nito. Actually, kating-kating na ako dito, Lar, na maipalabas kung pwede lang na magkaroon na ng official announcement. At, pero magsisimula na po kami this month in taping for the project. But it is a never-ending training. Ibang klase raw ang intensity ng physical training ni Bianca para sa malaking project na ito. Sobrang demanding niya, Tito Lar. I think on a level that I am treating it as if I am training for a Marvel movie. Ganon siguro. Katatapos lang din ni Bianca ng shooting para sa pelikulang Mananambal kung saan kasama niya ang superstar na si Nora Honor. No words, Tito Lar. Like, every time that I am in a scene or I'm on set with her, I just watch her. Wala ka pong ibang gagawin, wala kang ibang sasabihin kundi panoorin lang siya because national artist natin yun. She's in front of me at ka-eksena ko siya. Who doesn't dream of working with her? Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Pia, Emil. Salamat sa iyo, Iya. Thank you, Iya. Thank you, Iya. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Mga kapuso, 83 days na lang. Pasko na. At ako naman po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumario. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.